Umpisahan muna natin ito. Nako, ang mautog mga bossing, inilipat na. Saan? Inilipat na dito, oh. Ay, nasa Netherlands na ang mautog. Nakakakamot ng ulo, ah. Oh, diyan naman kayo. Mukhang doon na naman ho sila magsisisigaw, mga boss, chief, amo, sir. Hindi nyo ba alam na kahit anong gawin nyo dyan? Na kahit na anong isigaw nyo dyan? Oh, ang ICC ay walang call a friend. Walang audience impact. Ano ginagawa nyo dyan? Ayan sa SMNI News, hindi nyo patigilan? Hindi nyo magagawa yung ganyan, no? Hindi nila ho makukumbinse ang International Criminal Court para palayain si dating Pangulong Duterte. Kakatayo-tayo ng entablado nila dun. SMNI News, just in, Mayor Sebastian Baste Duterte. Naku po, Davao, ano na nangyari sa inyo? Mayor Carton. Oh. Tapos Vice Mayor, ayan. Yan din ang inatupag. Nakalimutan na din yata ang Davao. Ay, naku po. Bahala kayo. Kayo naman ang may gusto dyan ng baha. Kayo naman gustong magpatuloy. Yung mga kuryenteng salasalabat dyan sa Davao. Oh. Hindi naman kami. Di ba? Just in, Mayor Sebastian Max Alvarado, Sebastian Baste Duterte, dumating na sa The Hague, Netherlands, ngayong araw, Mayo 31, 2025. At kasama din, no, naku, mukhang etong isa pa din yung papasok na senador, oh. Yung papasok na senador, wala din yata ibang aatupagin ito, kundi ang paglaya ng dating Pangulong Duterte. Huwag niyo naman kalimutan ang Pilipinas, ha? Tandaan ninyo, naging senador kayo, no? Pera ng taong bayan ang panggagalingan ng sweldo ninyo. Tsaka yung kapag ka nandiyan kayo sa Hague o sa The Hague, kalma-kalma lang sa sigaw-sigaw, ha? Hindi nyo bayan yan. At walang mangyayari at walang magagawa yung pagpanik-panik ninyo sa entablado dyan. Diba? Kahit anong gawin nyo, kahit anong isigaw nyo, kahit sumigaw na naman kayo dyan ng Marcos Bangag, Marcos Adik, hindi palalabasin ang dating Pangulong Duterte. May mga sayad, mga senador ng DDS. Uy, Wilfredo, ikaw naman. Magagalit siya si Marcoleta. Pikon pa naman yan. Oh. Marcoleta. Anyway, kumbaga, ang upo mo naman July 1, di ba? Pag upo mo, asikasuhin mo agad. No? Yung pangako mo sa amin na libre kapag ka ang kuryente 2,000 pababa, dapat libre, asikasuhin mo agad yun. Kasi kagaya nung ginawa ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos na araw-araw hinahanap nyo yung 20 pesos na bigas, ganun din ang gagawin namin sa inyo. No? Pinangako nyo, inilahad nyo sa taong bayan, ginawa nyong plataforma, kailangan. Huwag nyong kakalimutan yun. Baka naman, maging boy 10K ka din. Di ba? Baka naman, biglang maging boy 10K ka, nakasala sa kalagitnaan ng iyong pamumuno, wala na, nakalimutan na. Yung ipinangako mo na tingin ko isa sa dahilan kung bakit ka nanalo. No? Ang 2,000 pababa na konsumo ko sa kuryente ay ililibre ni Marcoleta. Pero nung mga huliho, mga kababayan, ha? Oy, sino yung nagsasabi dyan? Yung, March, ba't hindi mo na banata si Marcoleta? Bakit hindi mo na dahil senador na. Bakit? Matatakot tayo kasi nahalal na siyang senador? Hindi. Papaulit-ulitin lang natin yung kanyang ipinangako nung panahon ng eleksyon. Sisiguraduhin natin na tutuparin nila yung mga ibinuka ng kanilang bibig nung panahon ng eleksyon at sisiguraduhin natin na hindi pambubuladas lang ang ginawa nila sa taong bayan. Yan lang naman tayo, di ba? Pinangako nila, 2,000 pababa na kuryente, libre. O kailangan matupad. Inilukluk ka dyan. Inilagay ka dyan. Di po ba?
Boss, wala nang kamakamatis dyan ha. Baka mamaya kamatis pa din yung ano mo dyan, yung isisigaw mo. Pero Congressman Rodante Marcoleta dumating na sa Hague, Netherlands ngayong araw. Nakakahiya naman kapag kayong nakaupo na kayo tapos pabalik-balik pa din kayo dyan. No? Yung tipong ang Pilipinas, pababayaan nyo. Kagaya ng Vice Presidente. Ano na nangyari sa Vice Presidente? Di ba? Ilang porsyento ng mamamayang Pilipino ang sinasabi nila gusto nila unahin ng Vice Presidente ang bansang Pilipinas kesa iisang tao lang ang kanyang pinagseserbisyuhan. Walang iba kundi si dating Pangulong Duterte. Yun na lang ho, mga bossing. Tignan nyo, ang Davao, karton na nga yung mayor, absent pa yung vice mayor ninyo. Ayan, nasa dahig din. Mukhang ito hong kampo nila, mga boss chief amo sir, yung kampo ng mga Duterte, no? Ang tingin ko ang gagawin nito sa buong termino na to, aatupagin niyan puro Duterte ho. Makalabas si dating Pangulong Duterte. Makalabas si dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit na ganon. Hindi. Makakalabas yan kapag naipanalo nung abogado niya yung kaso niya. Kaso, puro chismis yata ang inaatupag nung abogado. Puro chismis. Puro fake news ang pinakikinggan ng abogado. Paano maipapanalo ang dating Pangulong Duterte? Uulitin ko ha, dyan, maglinis kayo dyan, nakakahiya na tayo dyan. Di ba, nakakahiya na sa dahig. Linisin nyo pag alis nyo ha. Ayusin mo, Marcoleta, sabi, pag di mo tinupad, yang pangako mo, kahit senador ka pa, yari ka sa akin. Sabi ni Ramir Espinosa. Sabi ni Ronald Dizon, mumurahin ko yung Marcoletang yan kapag ka hindi niya nagawa. Kailangan gawin. Kagaya nung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sinolusyonan. Biruin mo hindi nagsasalita ang ating Pangulo. Mga kababayan. Biruin nyo, hindi nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon sa 20 pesos na bigas. No, akala natin tahimik lang siya Yung pala, may malalaking proyekto na ginagawa. Behind the scene, kumikilos na at meron ng rice processing kung saan kikiskisin yung mga bigas, papuputuin yung mga bigas ng mga kapwa natin Pilipinong magsasaka. Sabi nga, di ba? Hanggat hindi tapos, tahimik lang. So ano ginawa ho nila mga bossing? Paglabas ng 20 pesos na bigas, pagbatikos ng mga DDS na, naku, lugi naman ang gobyerno dyan No? Nag-aabono naman ang gobyerno dyan Meron agad panampal sa kanila. Eto, tingnan nyo. Pansamantala, inaabonohan ng gobyerno. Pero di kalaunan, pag dito na nagkikiskis ng bigas, pag dito na naglilinis ng bigas, yung mga magsasaka natin, bababa na ang kanilang puhunan at pwede na nilang ibaba ang presyo ng bigas, no, nang hindi nasasakripisyo ang kanilang mga tubo. Ganon, Marcoleta. Mayor Baste, humupa na ba yung dagat doon sa Davao? Humupa na nung May 25. Grabe, hanggang bewang yata yung baha doon. No, tapos ang pangalandakan pa nila nung tumakbo si dating Pangulong Duterte 2016 pa. 2016 pa pangalandakan nila. Naku, sa Davao, alam nyo, yung mga kuryente doon wala sa ibabaw. Wala kang makikitang salasalabat na kuryente sa Davao. Nasa ilalim daw po ng lupa, parang Singapore. At may Mayo 25, 2025, merong binidyo, naku po, babagsak na po yung poste dito, nakita mo, kala mo, miswa. Kaya, mga kababayan, kung meron man pong budol, nung dati yun. Di ba? Sabi nung mga ang ganda-ganda sa Davao, ang linis-linis, ligtas ang Davao, safest city, no? Sa Southeast Asia. Ayun, mga balita sa kanila, may mga hino-hostage sa jeep. Nagkalat pa ang mga anay sa Hague, yung Reyna.
Hmm. Lalong mapapabayaan ang Davao, mga bossing, dahil etong yung magiging acting mayor, lagi pong bibisitahin yung karton na mayor doon sa Dahig. But si Bato, ay Bato, ang nangyayari sa'yo Bato? No, may pa-post-post ka pa ng picture ng litrato na kung nasaan ka man. Kala namin papunta ka na ng Hague. Ano nangyari doon? Gusto mong budulin yung taong bayan na eto, kala nyo hindi ako makakapunta ng Hague, ha? Hindi naman yata nakarating. Di sana nandito ka ba to? Nagpicture, di ba? Meron pang background na pulis. Baka nga ho, mga kababayan, ano lang yun sinaunang mga litrato yun Ngayon, wala, hindi makapunta. Iwanan ko na ho to, mga bossing, no? Kumbaga, wag nyo namang ipahiya ang mamamayang Pilipino dyan. No? Wag nyo ipahiya ang mamamayang Pilipino dyan. Umayos kayo dyan sa Netherlands.